usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 26, 2021. Sama sa nandar, matag Lunes sa mga ipakita kaninyo. Kini mga front pages sa mga pamantalang lokal, nasyonal o mukutlo sa kami. Sa pipila ka mga balita sa mga pamantalaan, mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon, ang inyong mga text messages nga parangat natin tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny Dalo Santos Rabacal sa Masarandan. Kauban nato itong partner maragbuntag, Kunsihal Maluwano Inokando Tabar. Kons, may butag. Maing buntag, may butag sa viewers sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ato dahil sugdan na itong programa pinaagi sa pagpadangat sa ato ang latest weather update. Di kas pag-asa maktan, Sir Jomar Eclarino, maing buntag. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa tanang tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang panagsama panganuron ngayon na sa medyo madagong na kalangitan, ug natin mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Kasarangan ito na sa kusog na hangin masinati sa tibuok sa Visayas ug ang kadagatan, kasarangan nga ito na sa pagkabaloron. Ang gitason sa balod maabot sa 1.25 o 3.25 metros ug delikado kini sa mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Ang temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:32 sa buntag ug mosalop sa alas 6:09 karong hapon. Ang dagat mutaob sa alas 12:04 karong udto, nagitason na 1.91 metros. Philippine Standard Time alas 7:44 karong buntag, ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino ug maing buntag niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City to impose stricter measures to curb rise in COVID-19 cases. Sa super balita sa Sunstar, Cebu City mo istrikto og balik tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa The Freeman, as Cebu City faces resurgence of COVID cases, CCMC nurses resign. Sa Banat News, said The Freeman, Cebu City kuwangag mga nurses sa pribado o publikong tambalanan. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte's final SONA, a legacy of change. Sa Philippine Star, bold moves needed versus Delta. Sa Manila Bulletin, Duterte to deliver heartfelt final SONA. Ug sa Tempo, crunch time for Team Philippines. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa itong pagbalik ato ipadangat kaninyong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay, nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga Sugboanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Blue days fill my heart with sorrow. Gray haze pulls me into a storm. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo.
have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Kons karong hapon, iparangat na ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang katapusan na State of the Nation Address. Katapusan kini niya o kining sona mga higala pag-imuon kini sa Presidente matag ikaupat nga Lunes sa Hulyo. Matag tuig samtang siya ang naglingkod sa Malacañang. Daghang ugun-hugon og pamahayag kung unsay pamahayag sa Presidente karong hapon ang mga negosyante buot masayod kung saon ang pagpalambo sa ekonomiya kaliwa ng pandemya. Daghan sab kay mingon nga way nahimo way angay i-announce ang presidente pas mga oposisyon wa may nahimo ang presidente. Well, atong buton atong paminahon ug unsa ang atong sitwasyon. State of the nation, unsa ang kahimtang sa atong nasod karon ug unsay buhaton sa ato ang pangagamhanan sa umaabot nga mga adlaw henceforth. O kanang atong pag-abuton karong hapon, scheduled at 3:30 in the afternoon, pero about nga tingalig di kini makasugod. But anyway, mao kanang schedule karong hapon sona. Unya, dili sa ato puro kadunay kalibog. Kay hangtod kagahapon atong nahibaw-an nawa pa mahatagi og extension ang appointment nila ni Vice Mayor Mike Rama o ingon manusab ni Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. Kay karon ang Acting Mayor karon mao man si Vice Mayor Mike Rama tungod kay may bakasyon man, medical leave man ang atong mayor si Mayor Edgardo Labella o kunya ang first councilor nga mo si Dondon Hontiveros mo Acting Vice Mayor. Og ang ilang extension kutob unta kadto niadtong well anyway I think murag 29 ba to ilang isulti no murag Hulyo 29 pa man sa noon nya 26 pa man karon si Labella dunay dihay tulok ka si manang medical leave nga expire na tong Biyernes Hulyo 23 ug unya gi-extend kini hangtod sa Huwebes. Si City Administrator Floro Casas Jr. hinuon nagkarayon na tingalig extend pa kini. Ang mayor himo siyang ikaupat nga medical leave karong tuiga niadtong Hulyo 14 ngadto 16 tungod sa iyang kanunay pag-ubo-ubo. Apan si Rama nagkarayon why memorandum na nag-extend silang interim capacity. Si Rama misugilon sa The Freeman kagahapon na siya makadawat og communication gikan kang Labella o kang Casas ba kay noon. I don't know yet. It's up to them. But as far as I know, my being an acting mayor ends yesterday. Muna, kagahapon naman kutob ang iyahang appointment as acting mayor. Lalo pa, karon kinsa may mayor. Maka-assume ba automatically ang atong vice mayor mintras buhi pa ang atuang mayor o wa say gihatag nga appointment for him to take over? Di araman ang atong mayor din sa Pilipinas, di araman ganin din Subo.
unsa may ruling niini. Si Rama, uban kang Hontiveros, ug ubang mga sakop sa Cebu City Council, apil kang Councilor Eduardo Rama Jr., David Tumulak, Raymond Garcia ug Joel Garganera, nag-meeting, no? Nag-meeting sila, apil ng meeting with the doctors, nurses, ug ubang frontliners involved in the matters in the matters on COVID-19. I'm making this day with good news. We need to put our acts together. Basta ako, trabaho lang sa kutod sa kung pwede buhaton sa ni Rama. Whether he is acting mayor or not, si Rama remains on top of the city's coronavirus situation, being the chairman of the City Council's Committee on Health and of Task Force COVID-19. Mula na, ang iyang gahong mga higala na makapanghilabot siya kay siya man mo'y chairman sa City Council's Committee on Health o ingon manusab sa Task Force COVID-19. Si Rama, nang hinaut na si Labella or anyone in the family, mo update unta kanila may tungod sa real situation sa panglawas ni Mayor Labella. Si Casas nagkanayon sa interview na si Labella is recovering, nagpaayo na. To recall, si Labella went on 4th medical leave for the year last July 14 to 16 tungod sa sigig ubo-ubo. Back in January, Labella mihimog tulo ka adlaw nga medical leave tungod usab sa kining ear infection ug unya mi padayon sa pagtrabaho from home arrangements for a month. Mibalik sa City Hall diatong Marso. Niadtong Mayo 31, si Labella mihimo na saan, mi-apply ug laing tulo ka adlaw nga medical leave after he was admitted to the hospital tungod sa slight pneumonia. Last June 9, si Labella filed a 3-week medical leave to focus on his recovery as he revealed that apart from ear infection, doon na say sepsis or blood infection. Sa pagkakaroon mga higala, doon na kuno'y mild infection. Gani, murag nagkagubot niya itong miyaging simana. Nasayod mo sa kanya na cons, no, sa kagubot, tungod kay si Mayor Labella, gusto yun na ipakita nila. Pasultion ang pamilya o hain na ang mayor. Kay doon na lagi nagang tabi-tabi na mitaliwa na sa laing kalibutan ng mayor. Apan si Casas mingon nga, wa man naaman na pa sa hospital. Wa mga proiba na si Mayor Labella unsay kahimtang ni Mayor Labella. Pero ako di sa kumutuo ng mitaliwan sa laing kalibutan. Kaya wa tingal matago og panlintang ang usa ka tawo mo taliwan labi na og mayor ka. Dili na maingon hilom-hilom lang nga wa na ka. Murag dili sad, no. So katong kang Mayor Mike Rama nga mura og paniki kay siya, gusto ning ipakita gyud ang mayor murag wa kita gyapon. Ang karon ang iyang worry is wa siya extension, wa siya appointment kung acting mayor ba siya o ang iyang acting vice mayor mo ba Hontiveros. As of now, wa na. So in the meantime, ang ato rabang naibawan nga si Casas magyatagan og mga kagahom sa pagpangmerma sa mga importanteng mga dokumento sa City Hall. Tingali ang tanan nga mga permahanan at tulang usang Casas, and I don't know unsay trabaho sa vice mayor na wa itudlo pagka-acting mayor. What do you think, Cons? Yeah, well, pwede man na. Kay mo man na ang isa sa mga priorities, no? Or, I mean, isa sa mga responsibilities sa city administrator. Pero kasabot sa bahin ni Vice Mayor Michael Rama, kay supposedly unta, if nahuman na to pag Friday ang iyang appointment, dapat unta to by Friday na isyuhan na siya glain nga appointment nga ma-extend na pud ang iyang pagka-acting mayor. So, panalitag dili na gustong i-extend. Lisod sad na kung unsaon na kay naa may vice mayor mao man ta gyud na, di ba? Magtinabangay sila sa city administrator, but I think I don't know, no, na kuan sad siguro to na basin pod og nasilo sad ang kampo ni Labella nganong i-pressure silang
Vice Mayor Michael ganong gi-pressure sila last week nga pasutiun gyud kung naunsa ang tinuod nga estado. I don't know, posible sad na, but they did not issue a statement though. So, og panalitag si way appointment si Mayor Rama nga itudlo nga acting mayor, mintas nag-leave pa siya, unya tingalig dunay appointment siya kang Casas na siya Casas mulingkod in his behalf. So, pwede naman gihapon. So, ang vice mayor yun. Kanang good sir, kanang naamang good sa ato ang balaod nga ang vice mayor mo perform sa duties of the mayor in the event of the sickness, absence, or temporary incapacity. So, I don't know, no? Unsay kuha na ni, maybe siguro mas maayo mo issue statement ang DILG. But, basin po dog because it's a weekend, wa lang sila niluwat og appointment, maybe today, basin. Ang ako ugong ibasihan ko, kanang usahay presidente mo biyahe, kaning pagbiyahe sa lang nasod, kinahanglan yun nga ibilin mo sa mga vice na yun. Oh, ngadto sa mga vice mayor. Usay ibilin naman si executive secretary. So, amot, kung sa legalities niini, no? Ato ng taon. So, anyway, ang itagaan yun kagahom ni Mayor Labella, kini si Administrator Casas. Kaya di man ginhapon na kung galing imong itudlo ang Vice Mayor as acting mayor na ang mamirma sa mga importanteng mga papilis ang imong city administrator, dili ang acting mayor, dili ba? Kurag sa likwao. Supposedly, naagid unta. Kaya naman na sa local government code nga ang vice mayor, mahimong ma-acting mayor, makaperform sa tanang duties and powers under the office of the mayor except the power to appoint, suspend, or dismiss employees. Mao gyud unta na kay mao man na pirmi bisan pag di mo kauban sa partido bitaw kay numdum ka kaniadto basta mularga si Mayor Tommy iyang i-appoint ang iyang vice mayor nga mao acting mayor. Di wa man niya gi-appoint si Villarete at that time nga ikaw lang sa, di ba? Yeah, labi na gyud og mo gawas gyud sa nasod. Sa nasod, yes. Atong paabuto ni ako na ba kons nakapanimaw ko. Sayo ko sa kong kolong kons. Akong kolong matong Friday, murag na-atraso ko sa kalakang while akong isuot nga itong Friday nga murag nagkasinabot na naanay na ang kamada sa City Hall labi na gyud sa administrasyon sa ilang mga kandidato. Dako na kong sayo. Wala panhanay. Pagguwa sa kong kolong nitong Biyernes, niya doon ako gipalit dito sa usual nako nga suki dito sa akong mga maintenance. Pagpalit nako, nihapit ko sa akong kapihanan dito, diha na dayo nangabot nako nga information nga purti ng gubuta. Kuha? Kadtong ako diyang mga pangagpas, murag mo yung matinood. Di ba kanunay na kung ibalik-balik? Yeah, actually sir, wa man gud to sila ni issue ang partido og official statement. Ang ilang gi-issue man gud dunalay pipila nila nga ng post no nga it's official mao nimo na, but in fairness to the party there was never an official statement like ug mayon ka bag BOPK do na bagoy usa diha ron nga ni diga nga mao na ni ako na wala man moingon man nga maghuwat pa mi sa desisyon sa partido. But ang kining partido manggod sa ilang paglarga didto na among nang gawas nga pictures unya dunay mga post no, but wala pa gyud ni issue statement ang partido in fairness to the party ha. Unya kanang karon murabag ko answer ba maparallel siya ang mayor wala pa ikita basig recovering ko no ingon ang iyang mga sakop, ang uban pod lain pod ang pagtuo kay dunay nang gawas nga mga huhungihong adtong milabayng semana. And then you have the vice mayor nga niingon nga isulti unsay tinuod nga kuan wa pa koy appointment mao na, which is crucial no kay labi pa karon masumpay tanan sir ba nga ni grabe og balik ang kaso sa COVID, naghuot na sab kuno mga tambalanan, ang Cebu City mo reintroduce nagliquor ban, mo adjust sa curfew, kinsa may mo patuman ani, kinsa may mo luwat og kanang executive order nga wala pa may appointment. So mo nang nagdugang-dugang ba. So the infighting could also be one of the reasons nga nung wala pa no. This is just a possibility.
Pero ikaw, ang imuhang mga sources, mas kuan man na, mas ingrained man na, unsa may sultis imuhang mga inside sources. Ako sa isulti ko, nga itong ibalik-balik din nga ako ang analysis, ako itong analysis ko, nga kung iyon ko, imposible yun nga magka-amigo sila si Vice Mayor Mike Rama o si Presidential Assistant for the Visayas Mike Dino. Diba? Mo mag-repirmin akong isulti. So that being the case, ang administration party that is composed of the following: PDP Laban, panagiusa kay revive man ni Dalus, ni Consul Dalus ang panagiusa. Barog, Tim Rama, ni Mike Rama. Ang kusog, ibuhit naman sad ni former Mayor Alvin Garcia. Ang akong isulti nga kung ugaling di gyud ko milagrora ako gayong gikuhan ko abi na kung nasayop yun ko milagrora mo yung makapauli nila ni Presidential Assistant Mike Dino ug ni Vice Mayor Mike Rama. Nakuratan ko iko'y nagmilagro. Kaya ipatawag si Vice Mayor Mike Rama dito sa Malacanang, dito si Mike Dino, dito si Bongo, dito si Executive Secretary Mijal Dia o Kijap Tungkuban. Ugunya dito si of course ang nagpatawag si Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa may pasabot, so ang akong pasabot niya, ang akong pagsabot niya na nakita tingalin ni Duterte na kung ugaling mabungkag, kay mabungkag mangyurong dili niya iusahon ang administration party, so sigurado na, lawig na ang BOPK. So di tingay siya gusto nga mo na mahitabo, gusto tingali siya nga ang administration party mo daog mo nang sacrifice, just like the last elections, during the last elections, nag-sacrifice si Mike Rama, nagipadaga na lang pag-vice. I thought, during that time, sa diyang ipatawag sa Malacanang, nga ni sister na gyud si Presidente Duterte nga si Mike Rama, mauna gyud mudagan pag-vice, ug unya pagka-mayor, ug unya ang vice, mauna si Raymond Garcia. Mauna akong pagtuog yun. Kunya, patas-taas ang kamot, and so on and so forth dito. Ingko ka na, nagitingan mahimo si Mike Dino niya na, tungod kay ang yan ang amo, ang yan ang boss, ang presidente na, mao'y nagbuot niya na. But, nakurat ko, kay niadtong Biyernes, suman sa akong column cons, ingnan ko nga, kanang murag napaso ang imuhang column. Kung ano man, di na mao. Kung ano man, siya disidihan karong pitsa 30. Kaya diha kuno'y meeting di ay, nagipatawag si kanhi Consul Joey Dalus, nagidambungan nila ni Consul Raymond Garcia ug sa uban nga mga partidista nga wa mutambong si Vice Mayor Mike Rama. Ug dito nagihimo dinha sa dunay hotel di atubangan sa baseline, former baseline. Dingon kuno, dahil kadugog, dingon kuno ewan ko dito, sa ato pa mura gear sa ini. Dingon kuno si Kuan, mas may na, mga batanon na mulagan. So, mutambong si Mike Rama. After ni adto dihay laing meeting ako nahibawan, na meeting na si Mike Dino na lang o other people. Di na lang ako i-detalye pagayo. I think there were 4 or 5 of them na in a very private place, not a public place, a private place. Kunya, muna na, meeting na. Kay ang akong nahibawan, akong ikuti-kuti, unsa man itong kang Duterte, murag, dili ang gusto nila nga mga batanon may mulagan. Kung saan yung pasabot, dili sa gustong Mike Rama. O, ang ako sang nahibawan, na si Mike Rama sa kuno, murag di sa gusto ni Raymond Garcia. I don't know how true is that. Kining ato mga istorya lang ni ba, makapanghuam sa tingin kong bakak. Pero kanang meeting, definite na, tinuod na. Okay? I can name the other members during that meeting, atong exclusive guy in the residence. But
kining mao na nga nitumaw na ang hugon-hugon nga ang padaganon mao si Joy De Luz, ang vice si Raymond Garcia. Ang akong isulti kanadto kon nga kuno galing magkabungkag si Raymond Garcia tingaling mapadagan pagkamayor niya ang vice si De Luz. Karong panahon na si De Luz padaganon pagkamayor, niya vice mayor si Raymond Garcia. Mauna karon ang sitwasyon. Kining tanan gipaabot nga murag dunay confrontation this coming Friday. Dili na maabot sa kong kolom kay Friday, wa naman out naman akong kolom diha. Kay kun ug anha na diha magkonfrontasi ug tunga ba si Vice Mayor Mike Rama diha ug unya magkasabot pa sa ilaha nga team. Mauna kon nga ini as of now, as we are talking right now, anak pas Gis Panas. Mauna. Ang ilaha. Maunang klaruhan na ninyo. Kung sa mga inyo mga plano, sige, padayon mo sa inyong mga plano, pero in town, por Diyos por Santo, ayaw itaw mo kalimot, nga nisakag balik ang COVID, diris atoa sa Sugbo. So, bahalag maning kamot mo diha sa inyong advancement, sa inyong mga political career and ambitions. Please don't forget that you are also the majority. Your party is the majority and you play a crucial role in addressing the COVID situation and in this pandemic ba. So, kanang klaruhon lang na kay daghan in taong mga tao pod nga na balaka na labi pa karong nanggawas ning mga balita sir nga mo stricto kunog balik pero mao lagi iklaro sa na kay kinsa poy mo pirma ug wa pay klaro kinsay mayor ang mga panahona dinhi Cebu City. Luoy kaayo ta kung kitang mga Sugboanon diris dakbayan sa Sugbo kung dili magkasinabot ang ato ang mga anaa naglingkod sa katungdanan karon. So kamong mga ganahan ang ambisyon magpapili sa umaabot nga pinili ay gawas nga maningkamot mo diha sa inyong partido, exhibition sad mo diha pakitang gilas aron sad ka nang makatabang-tabang sa ato ang dakbayan. Si Vice Mayor Mike Rama hinoon mingon nga ako magpadayon ko sa ako ang gimuhaton. Kay siya man karon chairman sa Cebu City Council's Committee on Health. Ug siya sa chairman sa Task Force COVID-19. Iya ko nang tutukan. Padayon ko siya niya na. May na lang cons nga. Bisag bahala magkayagaw na sila diha. Basta ipadayon gyud kining pagtutok nining ato karong gatuwang na grabe kayo nga sakit. Kay tanawa ron na front page sad nga ang mga nurse nang resign na kay wala sad na sweldoan. Di ba? Yes, nang resign na sad. Nang resign na ang mga nurses sa Cebu City Medical Center. Naunsa naman yung kalakiha. Sige tag-ingon nga una na to o mga medical workers, mga frontliners, mga vaccinators, ang ato nga mga vaccination centers. Kinsa may mo dawat? Oo niya, ato mga nurse di ay waday sweldo. 4 months na sad sir. Di na siguro ni unsa toy giingong admin kasas kani adto party ni ini sir. Murag di ba niingon to sila na kuan lang ko no, but karon di na ni madaoy kay syempre kinsa may magdugay risgo pa sa ilang kinabuhi, kapoy pa kay sila. Wa pay sweldo. Grabe ni. Kay doon ay pipila ka mga nurses sa Cebu City Medical Center may resign. Kay mo lagi na bayri ko pat kabuan. Muna ang ato ang kampanya batok sa coronavirus sa lang ni saka na rin tagbalik. Correct. Yang uban ko nung ni-resign, sir, kay some of the hospital's best nurses. So, man na to, that's something that could be addressed, sir, no? Kay, kada tuig man in town nang naibudget, kana mga sweldo, kanang bisag unsa pa'y mahitabo sa pundo sa gobyerno, doon na ginagigahin alang sa personnel services. Yang ano maning maabot mag-upat ka buwan di masweldohan. Muna na kalakiharon. Muna ang mga maayong mga nurses, muna yung ma-resign. Natural. Ma-resign sila kay ba kami sila maka-sold sila sa ubang mga mga hospitals. Painful, but wa man tayo mabuhat. Di mampunta pwede ka pugong nila. They also have their needs. Unya kita dire, pilara ilang sweldo.
kung naamang gani dayon sa ni Kanya, ang head diha si Yvonne Kanya, ang city, ang hospital administrator. O pananglitag, bisag gamay-gamay ra na sweldo, basta yung time ni mo ang sweldo. Correct. Okay ra nila. Kaya ba man sila ba, nga moro na sweldo diha? Pero kana yung wag ni sweldo, muna ipait. Hasta ko Yeah. ng mga contact tracers, sir. Wasag ko na nakadawat og sweldo. Ita na yun yung rakiha, no? Sa nga no man na, madamo kayo daghang kwarta Mo diha. na ang di na ko masabtan kay kanang mga inaana sir nganong nang hire man tagwa ta ikasweldo. So kana kay nang hire ta meaning do na ta ikasweldo nya nga di man sweldoan. Unya kini pagyud sila nga crucial ilahang role in town sa atong cases. In fact, doon na nigawas gani ron sa The Freeman nga kini kunong kakuwang sa nurses karon nakatampo sa gikataho nga panaglinya na sad og balik sa mga tambalanan. Ingon si retired General Mel Feliciano, no, atong chief implementer sa Visayas nga IATF. Yung taon, oy, kanang kapait ba? Well, ambot, sabot nila nga to ang pagkabutang. I thought nga, murag matarong na ni, o gitarong na nila kay umabot ng eleksyon. Wa magyud gihapon. I think it's the system, no? Where is the problema problem you think, sir? Asa man imong natanaw nga problema? ang sistema overall. So therefore, the financial system, the financial sa the sistema of hiring, the sistema of kanang sa pag-organize, sa pag-execute sa ilahang kuan, sa ilahang mga trabaho, kining tanan gyud. Nga naman sir nga di man na bag-ong kompanya in town, dugay naman in town na din ang sistema in place naman na nganong di man why? I mean, it's almost 3 years na, di ba? Since the new administration was put in the position. So, wa pa ta nakakita og sistema nga mo work if that's the case? Duwa, tingali naninguha nga maghimog sistema. Amot na wa bitaw ko sabot. Si Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer sa Emergency Operations Center nagkanayon, nga ang syudad is lucky to have contact tracers of big heart who have chosen to serve even without pay. Ay kinunto niya, oy Joel. Di ni madag, heart lang ta sir. Ay, maingon lang ka, mugawas ko today. Mo serbisyo gyud ko. Kay I have a big heart. Bahalag di ko bayran og 4 ka buwan. Unsa man atong makalisod? Kinuha nga ang kalakiha. Dili na mo na madagis pikar mga tao na. Oo niya, kanang remember sir, balik na sa ta nga majority ang inyong partido. Ang EOC kaalyado ninyo, ang city ang CCMC administrator si Cap Yvonne alyado sad sa administrasyon unya. Nganong wala man na ninyo atimana nga mauwawan pud ang inyong mga kaalyado ana oy ug maunang di sila dili mahatag ang serbisyo nga ang ilahang compensation nga ilahan ang giserbisyuhan 4 months grabiha sad ana oy. Amot even sa hiring sa mga JOs ingon na ni akong naibawan ako ang nagisuwa sa kong kolom. Doon ay JO diha mo adto dito mga political leader nga bisan gani og kanang sa laing partido ingon nato nga sa BOPK mo adto dito anan lagi ko ninyo anan lagi ko sa sunod eleksyon pasud ta diha bi o ipasud kunya usahay ibutang lang og usa ka barangay nga bisan dili sila taga dito unya piki lang tingali ang mga kuan sir ba mga redundancy kana bitong Milo unsa man kasagaran na are doing the work of the health workers, di ba? So you're adding people and then you're not paying them. I don't know though if the Milo is being paid on time. I'm not sure. But kinilang is this is the problem kay these are nurses, they are serving unya. Di ba na mo yun mga tao, di isa kong sakit-sakit ron, di isa kong magpinal ron, di isa kong muti-urok ron kay wa pa'y nurses, kay wa pa sweldohi. Inig kakuan lang, inig makadawat na sila sweldo, ay ha pa. Di ba na pwede, uy, kay ang serbisyo, panginhanglan sa mga tao, anytime mahitabo. Abis na akong matarong na kay karon kon renewal nila, dunganon og renew ang mga JO. Kaya, idungan dyan ko no, kaya idungan naging sweldo, kaya umabot namang eleksyon ko no. Ayaw ko no kong sweldo. Kagubot na to, kay doon ay uban nga magpa-renew nga GO,
Unya, ngadto dito sa Milo Baron. Yun, sa mga maning barangay. Di man ako yung nagkuhan na. Di man ako yung nag-endorse ana. Di man ako yung nag-recommend ana. Sa mga ng barangay, yung barangay, mga na yung bigkasi nga na, biyon sa yung address, kipa-check ro, may tao dito yung nanagnan. Wala kaila. Ipang-assign lang dito barangay sa gawa magpuyo dito para lang madusok yun. Pagkatrabaho yun. Yeah, Ya, kinsa karon, man ang magkagubot lookout man as HR. Ambot lang tana. So, maabot ng eleksyon, kami itong ipakita ng mga tao nini. O na yun, sa tuwa mga followers, hindi nang butar na to. Paet. Aha. Okay, ang Guadalupe, nangayon nagkagulingong vaccination center. Ngayon kagulingong vaccination center. Nawagan ito sa mga existing nga ni karon sa hospital, wagan ito isweldo sa mga nurses. O kung ako po ana, pwede ra pod na ay pananglitan na be kay health workers. Sakto binas training o imo lang nang backupan og extra training for vaccinations of particular vaccines o di may pa mas makatunhay pa siguro kay in place naman ang sistema sa barangay sir oy kanang kumpleto ng staffing, kumpleto ng workers, naanad na, kailapas mga tao. So, why not? Di pa kinahanglan layo ang atuan. May kinahanglan pananglitan, Barangay Guadalupe. Gusto kaugalingon nila ang vaccination center. What more do they need? Oh, approval from the city government. Nga mo ni partner sa DOH unya supply for the vaccines. Who's going to pay them? Anong kinahanglan pa man ka mo bayad og extra kung naaray mga workers nga ready, willing, and able nga naaman na isweldo gikas barangay? Doon na sila yung mga health workers nga daga-daga na. Naa. Una na yun, anong ikot lang kang mananghid. Depende sad, og di lay tugtan. Nganong nagpaabot pa kay si Vice Mayor, Barangay Captain Michael Gakasan, unta positibo ang response sa city officials and request. Nganong di ba positibo ngon na ng kalakiha? O may gastong syudad. Mao na. Ilang depende kung ang kuan mo put up sila vaccination site nga to mas maayo kay dako kaing Guadalupe ba ya? Di na kayo nung i-prepare ang lugar? Oh, kay naman sila venue, na sila manpower for possible assessment and inspection. Iyan ang gikuan. Masuway lang kuno siya hangyo kung ma-approvean kay aron mas daghan kunong maagni og magpabakuna kay duol ra diha ra sa within the barangay ra. Sakto sad na sa punto no nga pwede pod, why not? Kay dako kaay ni nga barangay. Can also be done by the other big barangays. Ang uban pwede ga i-cluster kung ganahan sila. Ya, anong dugi-dugayon pa ba na palitag maunay kwan, munay gipangayo sige labing maayo. Wala pa man sila mo issue og comment sir, mo issue og statement. So tan-awon lang ni. Tinuod sa doy, why not? Kay ang Mandawi bitaw nag-mobile vaccination naman. Kita kano sa amantaan ni, wa pa man ta. Kinsa man sa mo desisyon ana, magsabot sa sila oy kung kinsa mayorong si Manaha kay para klaro ni mo tunahay ni daghan man gud ma on hold. Mao nang di pud mo kamahay ni Vice Mayor Michael Rama nga mamugos og unsa na estado kay para makatunhay og unsay plano di man na mahimo nga tigi-tigi kanang karong semana maulan sa ni sunod semana di pa ta sure depende kung kinsay mo lingkod. Ay, ingon si Vice Mayor Rama gusto siyang order as COVID-19 situation worsens nganong dai kagidlay ni kagubot ni. The number also surpassed the highest recorded daily cases at also second wave. Si Acting Mayor Rama concerned on the uptrend, kining pagsaka na, meaning infection. Bingon, kinahanglan mo balik ta sa drawing board to review the ongoing policies of the city and how they are implemented. Balik sa uno. Okay, ni balik magsaka. Naabot nam sa 300 cases. Ato nang ipakita o niya after sa break. Pero daga na kaayo na ni-top na pod ang Cebu City. But this is topping nga not in a good way kay cases man. O niya, kanang moingong restore order, kinahanglan yun. Kay aron mapugna na nga samot pagkadaghan. Grabe na niya eh. So,
So, mubalik pagpatuman sa may striktong health protocol. Ako kon, swagi ko, di ko mahibong kon. Kung galing mubalik tag enhanced community quarantine. Nung balik tag ECQ. Ibalik ta itong kuan, katong QR code. Quarantine pass. Oh, Mga katong kuwang-kuwang. quarantine pass. Ibalik ta to. Asa na katong uban ron, wala ba kato nga wagtang? Mag-issue lain. Magubot na sad. Ang awayon, ang barangay. Bisag ang nihatag og kuwang ang city government. Kinsa may mo pirma? Balik na pugkani sir, kinsa mayor, kinsa mo pirma og mo issue na sa gay ka, wa pa may klaro kinsa. Waton lang nato ron kung kinsa madesisyonan. So, kini, nauyunan ko no, ituhon ko no, nauyunan ni sa tigong gitambungan ni Acting Mayor Michael Rama, tali sa Cebu City Emergency Operations Center, sa pagpangulo ni Consul Joel Garganera, sa IATF Visayas Chief Implementer Retired General Milciades Feliciano, pagahapon sa hapon. Ang tigom na aghat human ang Department of Health Central Visayas bitaw nitong Sabado na may abot na 308 ang mga bagong kaso sa COVID-19. Okay. Ato nang mag-break sa tingad taon, sa ron nagbalik na ito atong ipakita ang atuang mga bagong kaso, no? Balik na rong tao-tao, dumas pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamo, way laing
gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyari, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Masay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa Bumayng Buntag Pinoy o ganiya kining ato ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Atong sugdan sa July 23, no? 23 kay 3 days man ta kay Monday ron. Friday, July 23, ang Cebu City mitala og 146 ka bag-ong kaso sa COVID. Ang Lapu-Lapu 86, Mandaue City 44, Bohol 54, Cebu Province 255, Negros Oriental 58, Siquijor 0. Total of 643 new cases last
Friday. Additional reported deaths, 4 from Cebu City, 4 from Cebu Province, 5 from Negros Oriental. Additional reported recoveries, 124 from Cebu City, 19 from Lapu-Lapu, 17 from Mandaue, 1 from Bohol, 52 from Cebu Province, 735 from Negros Oriental, 0 from Siquijor. Samtang niadtong Hulyo 24, Sabado, ang Cebu City nakatala og 308 kabag-ong kaso sa COVID, ang Lapu-Lapu 85, Mandaue 73, Bohol Province 28, Cebu Province 207, Negros Oriental 41, Siquijor 4. Total of 746 new cases. Additional reported deaths, 1 from Lapu-Lapu, 5 from Bohol, 3 from Cebu Province. Additional reported recovery, 68 from Cebu City, 20 from Mandaue, 100 from Bohol, 44 from Cebu Province, 236 from Negros Oriental. Samtang ang labing uwahi, which was yesterday, kagahapon ang Cebu City nakatala og 196 kabag-ong kaso sa COVID. 64 na dugang sa Lapu-Lapu, 47 ang napuno sa Mandaue. Samtang sa mga lalawigan, 75 sa Bohol, 153 sa Cebu Province, 0 sa Negros ug sa Siquijor. Additional reported deaths, 2 sa Cebu Province, 0 for the rest. Additional reported recoveries, 121 for Cebu City, 0 for both Lapu-Lapu, Mandaue, and also for Bohol. 32 additional reported recoveries for the province of Cebu, 1,207 additional reported recoveries for Negros Oriental, and 0 for Siquijor. Sa kinatibuk-an, ang Central Visayas aduna karoy 8,615 active cases. Ni kuana ang nitap na sa ato ang total number of active cases, nag-una na ang Cebu City nga adunay 2,085. Gisundan sa Cebu Province nga adunay 1,888 ug ikatulo ang Bohol nga adunay 1,793. Samtang ikaupat na lang ang Negros Oriental nga adunay 1,131. So unsa man ni, sige pataanay kuan gawas-gawas? Grabe naman yan. Yes. Abot ng 300. Tao naman na. Kanya, humana itong meeting akong isgutan ko kay lagi na balakan sa pag-ayo ng saka na ang EOC, dito na ang Chief Implementer yun, si General Feliciano, dito ang taga Department of Health, Central Visayas, netong Sabado. Si acting mayor pa siya nini, no? Si acting mayor Mike Rama gipaabot nga mo paggawas og executive order sa paghimong opisyal sa kamanduan subay sa mga tanyag atol sa naasoy nga tigom. Yung saon man hindi naman siya acting mayor. Mausod nang nagkuan sad siya og unsa nagyod. Ang uban lainon og sabot politika, no. Sige, pwede politika, pwede pod na balaka kay daghan kay buhatono no nya wa pay klaro og kinsay mo pirma, di ba? Yeah, lakip sa nasgutan mong pagpabalik sa liquor ban, pagpasayo sa curfew hour aron masugpo ang pagpanakboy sa virus, ang pagsibog sa pagsugod sa curfew hour alas 10 ng gabi gikan sa alas 11 hangtod alas 5 buntag. Si Feliciano nagkanayon og nakahisgot kaniya ang mga barangay kapitan kalabot sa kalapasan sa health protocol sa gabi. This 1 hour is a big difference to reduce the unnecessary activities, mato ni Feliciano. Did anausap ang mga non-essential activities sama sa parties o salusalo sud sa panimay, no? Sud sa panimay ang mga salusalo o mga party. Sa mga haya, mato ni Feliciano, mas maayo nga dili mulapas sa napu katao ang magtukaw. Makakatulong yan sa control sa spread. Laing nasabutan sa mga opisyal mo ang koordinasyon sa EOC o sa Tri-Cities sa Cebu, Mandaue o Lapu-Lapu. Ang programa sa pagpamakuna
na mapadali na sabutan nato sa tigon sa pagpataas sa bed capacity sa Cebu City Quarantine Center na 250. Mauni ang buot ipatuman. Kinsa may mo patuman ini syudad. Makahimo pa ba gihapon ang vice mayor nga wa man siya appointment as acting mayor. What do you think, Cons? But lang, tanaw na nato karon ug unsa gyud. May siguro unahon na nila og kanang husay kanang dapita para makatunhay og dunay angayang buhaton. Karon politika murag dito sa Lapu-Lapu mga pamulitika mo igikon. Nay, iukasan o bumitiba sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga konsehal nga kalyado ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan sa regular session netong Huwebes. Mao kinangibutya ni Konsehal Fabiano Bobit Hias sa diyang nainabi sa Super Balita. Si Hias kinsa kani majority leader apan giulipan sa pagpalingkod ni Chan o gibalik isip chairman sa Committee on Finance. Ang mga konsehal nga giingong kalyado ni Chan sila si Konsehal Jan B. de la Serna, Nelson Yap, ug Efren Herrera wa na gihuptan na komitiba. Uy, si Efren Herrera, dahito na dahil Chan. Na tao magininikuan. Tao maginin magradasa. Ang kani Committee on Infrastructure ni Herrera, giduba na karon ni Konsehal Michael Dignos pangusakop sa Konseho sa Dakbayan, isip hulip niya ni Konsehal Marshall Anhing, Marshall Ikong. Ang kani Committee on Education niya, gidumala ni Konsehal Rico Amores. Samtang ang kani Committee on Accreditation ni De La Serna, giduma na karon ni Konsehal Eduardo Eddie Quizon, President's Association o Barangay Councils. Ang Committee on Youth, pabiling giduma ni Laika Tampos, ang Guriang Kabataan Federation President sa Dakbayan. Pabilin usab na majority of pro leaders, Konsehal Alexander Jun Reyes Topa Jr. Ang maong kanamuan, wa ikahimuot ni Chan sanglit alang kaniya usa kini kalakang sa pagbabago niya sa daghang proyekto ayang giplano sa Dakbayan sa umabot na adlaw. Ana mong gina Mayor Ahong, mao mong gina politika. Di ba naman ka nga insay magkontrolar sa City Council sila sad mo kontrolar sa kwarta. Mato ni Chan, gumikan niini na panglantawanan niya na malangay o dili kayo maprobahan ng iyang pangayuong mga proyekto sa konseho. Kaya mo ni, ang City Council is the power of the purse. Atong gikinahanglan nga mapatuman ang atong mga programa, proyekto, plano, mao ang usa ka konseho nga moabag o dili mo babag. Nasayran nga gawas nila ni Hias, Amores, Dignos, ug Quizon, ug Listopa, ang mga konsehal nga gingong dili usab kalyado ni Chan, mao sila si Konsehal Gregorio Epoy Pakibot, Queenie Malingin, Auman Rudy Potot, o Grex Panggubat. Karagharan ni kailam din ako. Well, daan na ginis lang, radasa ginis sila. Maunay tabo, dito sa Lapu-Lapu, pwedeng sa higay politika, labi na karon nga umabot ng eleksyon. Na, murag naghinam-hinaw ng mga radasa nga muatbang ni Ahong Chan ni umabot eleksyon. Unya, diya sa lain ay ipaboran sa Konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang motion for reconsideration nga gisangat ni Kapitan Jackson Matbangon sa Barangay Kaubyan nga di lang unay patuman ang iyang 2 ka buwan nga preventive suspension. Kininunod sa kasong grave misconduct nga gitubang ni Matbangon sa Konseho man pasakay kasos kagamhanan sa Dakbayan. Ubos ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Mato ni Konsehal Fabiano Bobit Hias, base usab sa investigasyon sa Konseho giingong gumpa ang solar lamp sa kagamhanan sa Dakbayan nga giingong gihilabta ni Matbangon sa iyang barangay. Gawas nini mayorya usab sa Konseho ang ibutar pabor sa gidusong motion for reconsideration ni Matbangon. Inoon gibutyang ni Hias na sa sunod nila nga sesyon ila ng paninglan sa tagsa-tagsa nila ka position papers ang kagamhanan ug si Matbangon. Ang maong kaso subay sa giingong pagbali ni Matbangon sa usa ka solar lamp nga gibuntar sa kagamhanan ni Chan niadtong Marso, Tanawara. Hasta pag preventive suspension, di kakahimo kay
kuan man, alalay man sa administrasyon. Mapait sa ring politika. Pero dahil pangutana ko, ano kung daghang patay sa Cebu City? Ha? Gimanduan ang tanang 11 ka mga station commander sa Cebu City Police Office sa pagpasabot nga nung daghang sunod-sunod nga patay nga nahitabo sud sa ilang jurisdiction. Sa talaan sa Cebu City Police Office, 17 na ang kaso sa pagpamusil sa sud dining buwan na hangtod kagahapon, Hulyo 25. Agat ang mga kamanduan human sa pagpusil patay sa radio black timer nga si Ray Cortez doon sa estasyonan sa radyo sa barangay Mambaling niya itong Huwebes, alas 9 sa buntag. Una nang nihimog adjustment sa deployment ang CCPO gikan sa adlaw ngadto sa alas 10 sa gabi ngadto sa alas 2 kadlawon tungod sa kasagarang mahitabo sa krimen sa buong mga oras. Human sa kamatayon ni Cortez, ang CCPO nihimog kabaguhan pirangi sa pagbutang ug susamang team sa adlaw. Starting supposedly last Monday pa, ato nang gi-adjust ang ato deployment base sa oras sa lugar sa previous shooting incidents, which is kasagaran gabi, pato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla sa Cebu City Police Office. Kung kini magpadayon, ug walay gihimong solusyon ang hepe sa police station nga nahisakop, ang dapit na nahitabuan sa krimen, angay nang mupasabot ang hepe niini. Una nang niawhan si Acting Mayor Mike Rama sa kapulisan na sulbahon ang sunod-sunod na krimen. Purkib ang kuyawan naman tanining hitabo diri sa Cebu City. Nadaghan naman patay. Kanya labi na gyud kining patay-patay sa mga radio commentators, no? Wa man hitabo kaniya to. Muna ni Kuyaw karon nawat pa nga ato ding tagaag solusyon, no? O ang ato na ipasabot diay harita sa Tokyo Olympics kay kining tagan sa nagkatang ni Tokyo Olympics. Labi na gyud kining ato ang Cebu's Pride, no? Si Marjeline Arda Didal sa Kasibuanan skateboard sensation. Naot pa makakuha siya gold medal. Ang Pride sa Barangay Lahug will see action in the women's street event skateboarding, which is also making its Olympic debut in Tokyo, along with surfing, sport climbing, and karate. Si Didal, ang Golden Girl sa inaugural skateboard competition in both the Asian Games and sa Southeast Asian Games, eyes a piece of the spotlight when she must brace for an uphill battle against 19 other female mga skateboarders. Ubay-ubay ni iyang at pang inaot pa na mudaog siya. Ang gold medal ra ang gold medalist ng Tokyo Olympics, tanan-tanan murag makadawat pakasipong og ubay-ubay from the government and the private sector, murag maabot og mga 3 million. Apan atong gipaabot nga si Kaloy Yulo, ang Filipino gymnast si Carlos Ediel Yulo para sa Tokyo Olympics, murag dimalas, disappointment. Kay ang 21-year-old Yulo tipped early on the favorite to clinch gold medal in floor exercises. Apan murag na-miss niya ang landing in the early goings of his routine o nakascore lang siya of 13.556. 44th place lang in town siya sa floor exercise of men's artistic gymnastic qualification sa Ariake Gymnastics Center na itong Sabado gabi. Sa other events, si Yulo, 24th gapon sa rings with a score of 14. 55th siya, ika-55 sa parallel bars with 13.456. 63rd sa horizontal bar with 12.3. 69
sa pommel horse with 11.883. Only the top 8 in all apparatus will advance to the final round, and Yulo is way, way behind the mark. The individual all-around, Yulo was a par 47 with 79.931 to also miss the cut, as only the top 24 will proceed to the finals. If there's any consolation for Yulo, it was in the vault event. Di naka-book siya final ticket after placing 6th overall in the qualifying with 17.712 points. Si Yulo will go against sa mga ngilngigs of Gayo in the vault final karong Agosto 2. Sa vault final na lang si Kaloy Yulo manigala. O parang inaot pa na dunay magkakuha og gold. Pamagi nakakuha gold in taon na Pilipino, meaning Olympics. Unya, sa itong zona karong hapon, pertindaghana man nga pulis. At first, ato libawan, murag, i-announce man ito sa pulisan, ng atong chief of police, i-announce man na pabot og 15,000 ka mga tao ang apil ng kapulisan o mga force multipliers, kinsa parang guban niya, mga tanods na pabantayon sa State of the Nation address sa Presidente o adto man kini mga higala sa Manila, no? Nabisan pagani dito sa Davao na dito Presidente, pero doon naghapon sila ang ilang kapulisan gi-alert gihapon dito. I would like to believe in this ito, gi-alert gihapon, no? Prepared gihapon for any eventuality ang atuang matinugyanan sa balaod. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director for Operations ng kanayon na duwa ka platoons gikan sa Regional Mobile Force Battalion o Rapid Reaction Peacekeeping Contingent sa Police Regional Office, standby kini to assist the City Police Force. Dito sa Manila, mga higala, gitugutan nga maka-protesta ang maka-rally ang mga walhon apan layo ra kini, no? Layo ra kini sa batasan din himo og pagigpulong kung muhimo sa zona si Presidente Duterte. Porque naghanang mga tao ni mga higala and ang atong gikuyawan nini na tingalig doon na sa mga pundok-pundok, kini mga rally-rally, tingalig pundok-pundok, unya mahimo niya inong kining super spreader nini coronavirus. Pero kagahapon, sir, doon na ko'y nakitaan nga gi-post sa ato ang local. Di sa Plaza Independencia, daghan kay nagtapok man in town. Oy, mura mag kanang siguro kasabot ang uban, ang uban kasabot sa taoy kay taod na nang na kuan sa balay, but still ba basig mo samot sud noog kadaghan atong cases kay bisan og open air, how sure are you nga, di ba? Bisag unsa nimo ka mabinantayon doon na bay uban nga daghan kaayong uban pod nga di ra manumbaling mananghid pa nimo. So asa ang social distancing? Kagahapon dunay daghang nanggawas nga pictures on social media, party anang tapok-tapok perting daghana dito sa plaza in town. Daghan kayo magmaskara kon. Dili lang social distancing, maskara. Isang maskara na lang wa. Paet. Kunya diya sa ako nabasahan, murag mo ito nakita sa Duterte. Iya man itong gikomentaryohan sa kanang iyang briefing, press briefing sa gabi, nga nagpundok dito sa Metro Manila na naghuwat sa nga magpabakuna. Baha. Kunya, na baha. Kuyaw ka leptospirosis. Kunya, murag nataligsikan. So, paita sa ninyo niya na wala lang kita makahunahunal atong ibalhin sila sa mga arang-arang na dapit. Ang uban sad actually, bisan siguro advicean, tungod kailan ng schedule, mao nang magproblema pod siguro nga, basig madugay na pod, niya puslan mangnanas la dito, mulinya na lang pod. Pero nagyaw-yaw tong presidente, ngayon, common sense ko, no? No, kunong pakuanon, palinyahon, bisag nag-uwan, nagbaha.
Bitaw, murag iyam itong isugo ang Department of Interior and Local Government Secretary na buhibog mga punta kay mga kasuguan niya nga sa local government unit ay tungod nini. Punya kining atuasan cons nga kining habagat no di magini bagyo din sa tuwa kun nila habagat naman na nagda kining kusog na uwan grabe kayo ang kunoy. Perting grabias mga lunop ug baha. Even bagyo, sir, kanang grabe, landslide, baha. Yes, grabe kayo. Punya, you're not talking about the Philippines only, in China, grabe kayo tanan nga dito sa Germany even, ng mga advanced countries na gina, grabe kayo dito sa Gilaha. Sini sa tuwa, tulugin na matay. Nga ang napiktuhan mga 44,000 kabuok. Napiktuhan din sa Pilipinas. O, well, para makita mahimo na hindi na bisa kung saon kanang subeta mo na way sa atuan din sa Colon, but you know, if you look at the other countries, the advanced countries of the world, na ang gap ng siyang manani, labi na yun. O kini lagi akong giingon lagi ko na kung galing magtao ba, so di kinahanglan yun nga solusyon na namatay kung labi na karon, nagkakaita mga senador, nagkakain gusto mo dagan ng national position, yung bisita rin Subo. Pakayuin ninyo ng budget para niya ng parang magbutang ka din koralo na ni mo diha kanang koral na kuan ba maabli-abli na concrete o niya og pananitang magtaob niya kusuganguan imo sirado kundi imo na lang ipasirit dito sa mga dagko kay host para dagat. Ang tubig gikan diri sa Suba labi na gyud diri sa kung saling river diri kon sa dapit sa SM o padung man dito sa bukana gyud sa dagat kada mo gyud ana kay pantang magtaob gud wa kay bay laki niya kay ang tubig sa dagat may musud inay nga mugawas ang uwan gikan diri sa mama ngadto sa dagat. So kana tagay ko no ninyo pagtagad wa man gyud hisgot ana nga mahimo man ang mahatagan nato og kuan mahataga nato kining magutangan na itong budget niya, magpatabang ta sa labi na karon, na hapit ng eleksyon, magpatabang mo sa mga politiko. Pero arte parahon kons, di ba? Yes. At sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi? Ang pulong mo Ngayon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo og katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini dili masaag sa hiwi nga dalan. Sa Mateo 10:34 nagingon, ayaw kamo pagunahuna nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaulingong panimay. Busa mga igsoon ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa ato unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo mahimpuak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang pahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa panginabuhi, ug oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagkabalanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. O delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ambot kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Dili mo sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya. Ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton.
aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa damang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tungtulumanon. Mga pasalamat sa koy ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa di pa ko manamilit, I'd like to greet happy birthday, belated happy birthday to former Councilor Margot Osmeña. Happy birthday today ni Mayor Tommy Osmeña and belated happy anniversary ninyong duha. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panggita po. Hello Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,